cancer ang isa sa mga pinakakaraniwang karamdaman sa buong mundo. Sa katunayan, lumabas sa isang pag-aaral na umabot sa 14.1 million ang kaso nito noong 2012. At dahil sa dami ng mga nagkakaroon ng cancer, patuloy ang pagtuklas ng mga siyentipiko ng mga paraan upang malunasan ito. Isa na rito ang tomotherapy na gumagamit ng intensity-modulated radiation therapy. Sa paggamit sa aparatong ito, mas magiging epesyente at tiyak umano ang paghatid ng radiation sa mga pasyente. Kaya pinaniniwala ang mas maiiwasan ang pinsalang hatid nito maging sa mga healthy tissue. Alamin pa ang ibang impormasyon ukol sa tomotherapy dito sa Okay Si Doc. Magandang araw sa lahat ng mga manonood ng Okay Si Doc. Isa sa mga teknolohiyang ginagamit ngayon upang labanan ng cancer ay tomotherapy. Pero ano nga ba ito? Upang alamin kung ano ang tomotherapy, ating mga kasama si Dr. Cynthia Pusag at si Dr. Marie G. Olvina, radiation oncologist mula sa Cancer Center ng Mother Teresa of Calcutta. Yes, welcome to Okay Si Doc. Okay Si Doc. Welcome, Dr. Ras, no? It's a relatively new technology. Mga ano ko yan, mga professors ko yan. Di ba? Oh, yeah. Okay, magsinungaling. But very interesting ang topic natin. Ngayon, alam mo naman, maraming mga cancer treatment ngayon. Nandiyan ang surgical, but one of the modes of therapy is what we call radiation treatment, di ba? We will now let them explain to us. To the two doctors, sino mauna? Ano ba kaya? Ano nga ba ang radiation therapy po? Yan. Ang radiation therapy po, it's ang treatment po, na isang mode of treatment sa paggagamot ng cancer. Gumagamit po ito ng radiation para patayin ang tumor cells or cancer cells o yung mga tinatawag po nating masasamang bukol sa katawan natin. So, sa 80 years, more than 80 years, ginagamit na po itong klaseng ganitong mode of treatment. And sa pagdaan ng panahon, nagkaroon na-evolve din yung mga makina na ginagamit po natin dito. So, dati po, yung mga unang ginagamit, yung tinatawag na cobalt machine. So, sa cobalt machine po, ang source of radiation niyan, yung cobalt-60 na radioactive source. So, doon po kumukuha ng radiation. So, and then po, na-phase out po yan sa ibang mga bansa, phase out na yan. Pero sa yes po. Pero dito sa Pilipinas, may mga ilang hospital pa, especially po yung mga government hospitals natin na gumagamit pa rin ng cobalt therapy machine. So that's one, cobalt therapy. Yan po. Meron Tapos pa bang iba? Si Dr. din? Ano yung susunod doon? Ayun. Yung sumunod po, yung linear accelerator, nung nawala yung cobalt, nagkaroon ng linear accelerator. Sa linear accelerator naman po, ang kaibahan niyan dun sa cobalt, yung source of radiation ay nanggagaling po sa mataas na voltahe ng electricity. So wala lang radioactive source. So doon na po nanggaling ang radiation. And then, dahil nag-advance ang technology, and then dahil sa kagustuhan na ma-improve ang treatment ng radiation, ngayon po, noong mga 1990s, kinreate yung tomotherapy naman na tinatawag natin. So, ang tomotherapy po is, makina for radiation siya. Saan naman nanggagaling ang radiation yan? It's the same po ng linear accelerator. Kasi yung linear accelerator po na ginagamit natin, in-incorporate po siya dun sa CT scan. Sa CT scan machine. Ang CT scan machine po is makina para kumuha ng 3-dimensional image or 3D image po ng parte ng katawan ng tao, slice by slice. So, naka-incorporate po siya doon. So, basically, parang ang treatment ng tomotherapy is parang 360 degrees. So, yun yung difference niya, yung pagkakaiba niya po dun sa linear accelerator, yung conventional na linear accelerator na ginagamit po natin. Pero ginagamit pa rin naman po yung linear accelerator ngayon. So, that means to say,
marami ng pagbabago, Marami, doktora. opo. At I think this was I'm sure, Parang it's an upgrade. upgraded na. oo. Parang Ginawa Nasa- ito cellphone sa, upgrade. sa University of Wisconsin, right? Dito Opo, na yes sa- po, sa University of Wisconsin po. very recent. Sa Very nung recent 2003 po yung unang nag-cheat sila ng ginamit ang tomotherapy. Sa Nung Wisconsin. ginamit yun, doktor, yun lang ba ang sole mode of treatment? O wala nang iba, alam naman, kapag sabing cancer, merong chemotherapy, merong surgery, solo merong act lang radiation. ba siya? Ito Oo. ba sabi, doktora, tomotherapy na lang is the panacea for cancer? Ay naku, hindi po. Ang protocol pa rin natin, generally speaking, ang pagbagamot ng cancer, in most of the cancers, nag-undergo pa rin po sila ng surgery, ng chemotherapy, and radiation. Kala ko So, mawawala na kami sa ano eh. Wala na. Buti, andun pa sir, andun pa. Kasama pa po kayo. yan. So, yun po. So, napakaganda ng explanation ni Doktora. Pero Yes, gusto nating so, malaman. It's Kasi- the best. It's Yes, like it would sound like sa mga manonood natin ngayon, ito ang pinakamagandang pag-deliver ng radiation Radiation, treatment. Imagine Diba? 360 degrees Okay, yan. Ha? yes. Tapos, gusto naman nating malaman, ano ba yung specific conditions, di ba? Lahat ba ng klaseng Yes. cancer, doktora? Ano ba para, let's say, name the diseases na talagang para lang akmang-akma dyan Kasi yung ating mga manonood, ay, ayoko nang maopera. Ayoko na ng chemotherapy. Pupunta na lang ako kay Doktora Margina at saka Doktora Pusang na tomotherapy ba yan, doktora? Sabi niya. Okay? Pwede ba? Actually, yun nga po, no, depende sa kung ano yung cancer na meron yung pasyente. So, may sinusunod pa rin tayo na protocol, no, na Okay, go ahead, tinatawag. Doktora. Sige. No? Katulad usually sa mga brain cancers, no, ang pinakamaganda pa rin is opera, no. Normally, kapag hindi totally natatanggal yung bukol sa brain, that's the time nag-enter ang radiation. Sometimes, talagang it's included after the radiation, may chemo, after the surgery po pala, may chemo and radiation na dapat, no. Katulad naman po yung mga pagkalat sa utak, kunyari may breast cancer, tapos may brain May metastasis, no, talagang ang treatment natin dyan is radiation therapy, no. May mga bagay katulad sa head and neck naman, example niyan yung nasopharyngeal CA, kilala po yan, yung laryngeal CA, no, at saka yung oral cavity CA, yun, mga indication din natin yan for radiation. Sa baga naman po, may lung cancer, no, pwede rin po tayo dyan. Mga gastrointestinal tumors, katulad po sa esophageal cancers, gastric cancer, pwede rin po ang radiation. Sa pelvic area, katulad po sa babae ng cervical at saka endometrial CAs, yun po, nagtitreat din tayo dyan. Tapos, sa mga lalaki po, yung prostate, no, pwede rin po ang radiation. Mga rectal cancers din po. Pwede rin po yan sa buto at saka sa mga balat. No? So, hindi pa rin mawawala yung systemic treatment ng cancer. Kasi dapat sabihin natin sa ating mga manonood, radiation is a local acting. It is delivered to a specific area. So, yung mga cancer cells that would not be evident pa clinically na naglalagalag sa buong katawan will be taken care of by the systemic chemotherapy management. So, it will be a team effort o kaya tawag doon multidisciplinary approach to the treatment of cancer. Pero gusto ko si malaman, may process kasi yan eh, may preparation, di ba? Siyempre tatanungin ng patient, ano ba yan, bago yan. So, paano ba ang isang magto-tomotherapy? Paano nyo piniprepare? So, once po na dumating sila sa amin for consultation, so tinitingnan din po namin kung indicated ba talaga sa kanila ang tomotherapy o ang radiation therapy. And then, kung for radiation po talaga sila, ini-explain namin sa kanila ano yung mga posibleng side effect, ano yung pwede nilang maramdaman dun sa treatment na gagawin namin sa kanila. Okay, gawin natin parang doktora na parang may dumating na may nirefer may biopsy sa neck. Nakita metastatic carcinoma. So, unknown primary. Kasi hindi makita, di ba? O, sabi, refer ko na kay doktora, bagong so that they can deliver the Pwede ba yun, Doc?
Pwede naman po. Paano ang delivery ng nun? Ng radiation. Saan di-deliver ang radiation? No? Doon po sa area kung saan nakikita yung neck nodes, yung nodes po. So basically po, what we do is, i-schedule namin yung patient for the CT planning. Meron kaming tinatawag na CT planning. So yan po yung isi-CT scan namin basically ang patient. And then, we do po yung mga immobilization devices para we have to make sure kasi during the treatment, hindi sila gumagalaw. Kasi nga po, ang treatment namin, it's a local treatment. So, gusto namin kung ano lang yung area na gusto namin tamaan, yun lang ang dapat namin tamaan. And Pero ang treatment po namin is Doktora, daily. anin kita kasi Yes. very, very interesting. Pero nakita ko na si Bravo, sabi niya, magbabalik po ang okay si Doc. Magtanong sa libreng konsultahan ng bayan. I-type ang CLTV Space, Doc Space, pangalan, address at mensahe at isend sa mga sumusunod na numero o mag-iwan ng mensahe sa CLTV Facebook page o sa Twitter. Welcome back to our show, Okay si Doc. Thank you sa hindi niyo paglipat ng channel. Kasi maganda yung sinasabi ni Doktora. Maganda yung sinasabi ni Doktora, Papatuloy yung niya. may pasyente na refer sa inyo, sabi mo during that time na ginagamot nyo siya, makikita niyo kaagad kung lumiliit, yung effect kaagad, immediate effect ng radiation, di ba? Katulad po doon sa mga may bukol po, may kulani po sa leeg, no? Usually po malalaki yan habang nagtitreat kami. Ang treatment po niyan siguro mga 7 weeks. So sa kalagitnaan ng treatment natin, siguro mga 3 weeks after the radiation, no? Habang nakahiga po yung pasyente doon sa treatment area ng radiation, dahil po capable yung makina natin ng CT scan slices, makikita kagad natin yung response, no? Sa midway, yung sa kalagitnaan ng treatment, hindi po katulad sa linear accelerator, X-ray lang po yung capability noon. So, hindi po talaga nakikita kaagad yung malaking pagbabago doon sa bukol. So, napakalaki. That's one of the major advantage, di ba? You don't have to go back to the CT scan and check, lumit na nga ba? Pero dito, habang ginagamot sa midway, on the third week, Yes, di ba? usually, On-site, makita na, yan na, 3 weeks pa lang tayo, lumilit na. Yes. Okay. So, We can make, This is a welcome development. nakaka-replan kami pag ganun po. Right then Pag and there, right? Oo, replanning po kami pag nakikita namin significant yung liit ng bukol. Paano kung may multi-areas involved? Like, meron sa neck, meron sa lungs. Pwede gano'n, di ba? Pwede po. Yan po yung City advantage planning, niya. di ba? Yan po yung advantage Kita sa- ng TOMO Yung multiple areas na sabay-sabay pwedeng i-treat in one. Di ba? Meron sa neck, meron sa lungs. Yes po. Yan. So, Di ba sa Linac meron sa city planning din? meron din po. Meron din po. Kaya lang it's the delivery po ng radiation. Doktor, kasi ang lina, to check the position during treatment, ang ano lang niya is X-ray. Ang TOMO, CT scan. So, very precise yung, pag nag-check ka ng positioning or nung bukol itself, no, kitang-kita mo yon kasi per slice siya. No? That's how you parang, And then, ang advantage nung TOMO is, during treatment, parang midway through, pag may bukol kasi, so na-assess mo kaagad gano'n yung nililiit ng bukol kasi CT, hindi siya X-ray. That will be Yes. good. That- Is this done after chemo or before chemotherapy? Before the systemic chemo? Well, depende po kung saan yung area. Usually, kapag sa head and neck po, sabay po kasi normally Sabay. ang chemo and radiation, no? So, yun po, like mga rectal cancer din po, yung may bukol sa rectum, sabay rin po yung chemo and Chemo radiation. radiation tayo, So, tawagin opo. natin. So, depende po kung saan yung area natin. Pero bago natin pagpatuloy, meron kasi tayong text message from Dolores San Fernando, Pampanga. Magkano po ba magagastos para sa tomotherapy?
ma-afford din po ba ito ng mga taong hindi ganoon kalaki ang income? Naku, Doctors, tama-tama. Sa ating are mga you free to specialist, discuss no? this? A very relatively new Yes. technology. Magkano daw ang magagastos ng pasyente? Ang maganda nito po, yung radiation therapy po, it's nasa case rate na ng PhilHealth. Ayun. So That's yung good news. mga Oh. pasyente na may PhilHealth po, pwede na nilang i-apply sa PhilHealth. Daily rin po. And then mostly po yung around mga halos lahat. Yung pinakasimpleng treatment or technique ng paggamot po namin sa radiation, halos po nasasagot na ng PhilHealth yan eh. So kahit yung mga So, affordable. Yes po, affordable. Definitely That's po good affordable. news po, ating Very mga good viewers. news sa ating mga manonood. Basta may PhilHealth kayo, pwedeng magpa-tomotherapy. Do we have the technology available sa Region 3, Doktora? Sa Region 3 po, dito po sa, Meron na ba tayong tomotherapy sa... sa Mother Teresa po, sa Ah, Pampanga so okay, po. good. So, Opo, meron na. meron tayo, Napakaswerte pwede. ng ating mga pasyente. So, ating mga pasyente, bagka kayo may PhilHealth, after surgery or after chemotherapy, Malaking Ang tulong. chemotherapy ata covered na rin ng ano ngayon, Yes po, diba? covered na rin po. Ng May PhilHealth. case, may ano Okay. rin po sa PhilHealth. Lahat ba ng radiation therapy covered na ng PhilHealth ngayon? May certain na technique po na kino-cover But tomo nila. is covered? Pero, yes po. Ang galing nyo bagong-bago covered na kagad. Okay. Pero sabihin natin kasi, pag nandiyan na yung treatment na yan, would you like to discuss now? Ano ba yung side effects? Yeah, may mga side effects din ba ito, Doc? Yes, no, depende po dun sa area na tinitreat natin, no. Kunyari po yung sa brain, pwede po siyang magkaroon ng headache, no, pwede rin pong magsusuka, no. Pero meron naman pong gamot na iniinom para po proteksyonan yung brain natin para hindi po natin maramdaman yon, no. Mga pasyente ng head and neck naman, paminsan po nahihirapan po silang lumunok, no, yung very dry, yung natutuyuan po sila ng laway, no. Ibang parte po ng katawan like sa pelvis, pwede pong posibleng magtae yung pasyente or sumakit yung tiyan paminsan. So depende po dun sa area na tinitreat natin yung side effects. One very common malignancy, Doktora, ay yung tinatawag natin breast cancer. Usually, di ba, like yung advanced stage na ginagawa namin, na-opera na, nag-chemotherapy, we want radiation. Is tomotherapy more advantageous than the rest of the linap or old standard radiation? Sa breast? Meron naman po, ang posible. Paminsan po kasi depende rin dun sa contour pagkatapos ng surgery, no? So may mga pasyente na pwede, mas maganda yung tomotherapy, no? So usually kapag nagko-consult sa mga doktor, sinasuggest na lang po nila yung mga breast cancer patients na after na ng surgery or chemo, kung ano talaga yung mas maganda sa kanila. So that it will be the radiation expert. Pag ni-refer namin sa inyo for possible radiation, adjuvant radiation treatment, kayo na magsasabi sa pasyente kung hindi nang maganda. Yes. Kasi hindi namin linya yun, di ba? Eh, siyempre ang pasyente, tatanong yan, i-refer kita kila doktora kasi we want additional treatment, radiation treatment. So, kayo na they will have a LINAC or a TOMO or the regular common treatment. Yes, yes. So we talked about the side effects, pero how effective? How effective is tomotherapy? Kung sa yung effectivity, kung gaano ka-epekto, no? Kasi katulad ng sinabi ni Dr. Olvina, no? From cobalt, may LINAC, may tomotherapy. Yung goal po nila is patayin yung mga cancer cells, no? So I think yung tatlong makina to, pare-pareho na epektibo sila kasi napapatay naman talaga nila yung mga cancer cells. Ang malaking advantage lang pag tomotherapy is yung side effects, no? Mas naliles talaga yung side effects. At katulad nung nabanggit natin, no, sa kalagitnaan nga ng treatment, ang maganda nito is na-assess na natin kaagad. Kasi sa abdominal radiation, ang kadalasan problema natin yung tinatawag ng enteritis, di ba? Naiiwasan ba yan dahil we can deliver the radiation to a specific site? Yes po. Yes, definitely Lessen. po. Oo, less talaga.
yan talaga yung pinaka-advantage talaga. So ng that means, do we Tomo. have statistics now, mga studies na that will tell us that the side effects, many of the side effects of radiation, wala ngayon dito sa ating tomotherapy. Kasi sabi na nga natin, we can deliver the radiation at that specific site. Apo. Diba? Meron pong mga studies na lumabas na kinumpare din naman talaga yung conventional linear accelerator with tomotherapy. And mostly po yung studies nakasentro din sa mga head and neck cancer kasi sila yung pinakamaraming side effects. Diyan hirap ang pasyente kasi yun yung may serostomia, may lumalapot yung laway, andyan Hindi yung makalunon, andyan yung may singaw, marami silang singaw because of radiation. And then, sa pag-aaral po, sa mga studies na nakita, yung tomotherapy, nung ginamit ang tomotherapy, most of the patient hindi nakaranas ng more than grade 3 na mucositis o na side effect. Kasi yung grade 3, yun po yung talagang grabe na yung singaw na hindi talaga. Kasi kung hindi makalunon, hindi makakain ng pasyente, yun po yung nagkakaroon ng treatment gap ang pasyente. So, Minsan tinitigil. yes, natitigil. And then kapag sa tomo, kapag less ang side effect, so ibig sabihin malaki yung chance na mabuo niya yung buong treatment kasi usually mga 7 weeks ang treatment namin dyan. So, and then syempre, kung buo ang treatment, tapos ang treatment, pwede siyang mag-equate into a better survival kasi natatapos na yung buong treatment. So that's- Kasi kung 7 weeks, di ba usually 30, 35 days lang Yes sa po, usual. 35. And Monday to Friday po ang treatment namin Just like clean-up, di ba? Opo. So, babalik twice tayo, Doc. twice the With the number permission of days. Meron ng signal dun. Babalik po ang okay si Doc. Welcome back to our show. Okay, si Doc. Off ka, ang ganda ng discussion kasi marami pa tayong Ang gusto dami na itanong. siyempre sa Pero, patient, yung gari, oo. pasyente, bago Kasing haba ba yan? Kasing bilis Yeah, ng yung 7 weeks, no, ibang kanina. radiation, doktora, sabi niya. Yes po. Actually, yung number of days natin hindi naman masyado nagbago kaysa po doon sa linear accelerator. Ang difference niya po is that treatment exposure. So sa tomo po, usually mga on the average, mga 2 to 7 minutes lang tapos na po yung treatment niya. Pero compared po sa linear, mga 10 to 30 minutes po yung exposure time niya. So doon po, Shorter so of pas period. shorter. So mas comfortable yung pasyente doon na mas maikli yung treatment time nila. Shorter and fast delivery, ano? Yes po. So this is on faster. a daily basis? Daily po, Monday to Friday po yung Meron ba treatment. parang yung mga Weekend lang ang delivery break. services? Yes. Pag hindi ako natapos ng 7 minutes, walang bayad. parang kilala ko yung food chain na yun. But anyway, Meron ba ganun, doktora? meron tayong texter. Yeah, may text na tayo from Malolos, Bulacan. Yes. Ang sabi niya Malolos, Bulacan. Magandang araw po sa mga taga Malolos. Lolos. Ayan, binati ko kayo. Sabi niya, di ko kayo binabati. Gano'n po ba kataas ang survival rate ng mga pasyenteng sumasa ilalim ng tomotherapy? Survival rate. Wow. Actually, pag sinabing survival rate, ito ay magdedepende doon sa stage ng cancer ng pasyente. No? Maliban doon, magdedepende rin to doon sa kung nakompleto niya yung treatment niya. At saka yung, ibig sabihin, naging response niya, kung maganda yung response niya. No? Ang pinakamaganda lang na mabibigay kasi ng tomotherapy, yung tinatawag na quality of life. Kasi nga po, habang nagtitreat ka, since mababa yung side effects, mas nakakayanan mo, nakukompleto mo. Hindi tayo nagkakaroon ng, hindi nag-absent yung mga pasyente during treatment, no? Tapos, pangalawa pa po, ito yung nagbibigay ng pag-asa dun sa maliliit na bukol na pwedeng hindi natin maabot ng surgery, pwede na ngayon maabot ng tomotherapy. Tapos, isa pa po, usually kasi may mga cancer patients na nakapag-radiation na, siguro after ilang taon lang, babalik, may bukol na naman. So, mga areas na dapat mag-radiation po ulit, paminsan po kasi hindi na natin yon kaya dahil masyadong mataas na yung side effects no, na mabibigay ng radiation. With tomotherapy, dahil nga po, Specific. precise lang tayo kung nasaan lang bukol, no? Yun lang yung matitreat natin. So,
posible na to. May mga pasyente na matitreat natin ulit. Mga retreatment. Yes. So, So, maganda talaga. yeah. Eh? Yeah. Tapos sabi naman natin, paano ba yung alagaan ng isang pasyente? Siyempre, mga relatives niya, no? Ano ba yung reminder sa kanila? Ano ba in-expect nila sa isang pasyente nag-undergo ng tomotherapy? Nakakahawa ba yan? Sabi niya. Like, may maaamoy ba sila? Di ba, minsan dati yun, ganun yun. May Like, transference ba yan? Sabi niya. paano ang pangangalaga? Ay, usually po kapag nagre-radiation ng isang pasyente, no, may radiation lang siya habang nagtitreat sa loob, no? Usually, pagpasok ng staff, wala na pong radiation yun sa paligid. So, ibig sabihin po, itong paggamit po ng tomotherapy, wala na siyang radiation sa loob ng katawan. So, wala siyang naipapasa. Pwede po siya may katabing kahit buntis, mag-alaga ng ano, no? So, yung usual activities niya, pwede naman. Ang importante lang yung balance na yung diet niya, no? Enough yung sleep and rest kasi pwedeng mapagod dahil sa radiation. Ituloy lang yung mga supplements or yung mga maintenance niya, no? Ang ano lang katulad dun sa mga may brain problems, kunyari may tumor doon, siyempre posibleng may seizures, no? Dapat lagi lang may kasama. No? Yun. So, Yun yun po pakaliwanag yung- ng Saka, just like any other treatment, it's, sabi nga natin kanina, multidisciplinary approach ang treatment ng cancer. But the radiation treatment has evolved, ika nga ni Dr. Margie kanina, di ba? Mas magaling na ngayon ang radiation treatment. Okay? So, meron po tayo isang texter. No? From Apalit. There's one from Apalit. Yeah, Tanong yeah. sa'yo, nakatanong sa'yo. Oo. Mula sa Apalit po, okay. Babatiin ko na rin ulit kayo. Para hindi nyo ako sinisingil na hindi ko kayo Mga binabati. nagtatampo sila. Mga klasiko, ayan. Sabi ko na yan. At saka yung mga kaparian natin na nakikinig, Oo. sila Apo Seto. Binabati na namin sila. Magandang araw Okay, po sa from inyo lahat. Apalit naman po ito. Kapag po ba nagtotomotherapy na, kailangan pa ng chemotherapy? Ano ba ang pagkakaiba? Kanina, siguro We can hindi ka repeat. nanonood kanina. Ito tinanong na. Okay, Ulitin lang doktora, natin, ulitin para natin. kay sa taga-Apalit. Yes, ulitin. Ano daw, pwede bang wag na mag-chemotherapy pag nag-totomotherapy daw? Nabanggit ko na po kanina na in general po, ang treatment talaga sa cancer is mag-undergo sila ng surgery, chemotherapy, and radiation therapy. So, hindi ibig sabihin nagtomo na, hindi na mag-undergo ng ibang treatment modality. Kasi nga po ito is multidisciplinary. Parang lahat po yan dapat madaanan ng pasyente. Ayan, so, Ayan ho, narinig nyo from doktora. Ito, isa sa modalities ng treatment. Kasama yan, kumbaga pag kumain ka ng isda, may sabaw, may tubig pagkatapos. May chaser. May chaser, yan, chaser yung ating ito. Chaser. Laging magkakasama yun, operasyon, chemotherapy, systemic, kasi dialisin muna yung bukol. Tapos po, siyempre yung mga cancer cells, merong dumadaloy sa dugo, kasama sa dugo, systemic ang kailangan nyo ng chemotherapy. Ngayon, yung area na very highly specific ang delivery ngayon, napakaganda, CT scan guided, tomotherapy. Kaya kailangan mo pa Pero rin meron ibang pa akong modes of isang tanong. treatment. Sino lang ang hindi pwede, ayan, na mag-tomotherapy? Usually po, i-assess po ng doktor yon, no? Yung pangkahalataan na pangangatawan. So kasi paminsan kung mababa yung nutritional status ng isang pasyente, hindi niya kakayanin yung treatment. Usually, may make sure po natin na maganda yung pangangatawan I-build up muna muna. siya. Yes. Sa chemo, pag mahina ang katawan, hindi bibigyan. Oo. Katulad ng kapag kunyari anemic yung isang pasyente, dapat i-assess natin kung kailangan ba nito salina ng dugo o pwede lang yung may tabletas na iinumin para tumaas. May mga pasyente na bago i-radiation, dapat i-check muna yung sa ngipin. Dental clearance po yung tawag namin habang sa head and neck. No? May ibang bukol na alam natin hindi na nakakahinga yung pasyente. So baka dapat meron po tayong ilagay na tubo doon sa para po siya makahinga. Yung may mga tubig sa baga, no? Baka kailangan tanggalin po muna yun bago tayo. May mga pasyente rin na very sensitive yung balat nila sa radiation. So yun talaga yung mga dapat nating tutukan. Or dapat natin bang yung mga matatanda din, no, na hindi kaya yung masyadong matataas na radiation dose, baka dapat natin ibaba yung daily dose. So mag-a-adjust po tayo, depende sa pangangailangan ng isang pasyente.
That's well, Well very said, clear. oo. Oo, very clear. I'm sure maraming natutuhan na naman Oh, mga baka ating mag-part 2 sila. Darating na dumadami yung mga, as they were speaking, marami pa akong sana gustong tanong. Pero sasabihin natin na ang message ninyo, sana pagbabalik ng okay si Doc. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng International Pharmaceuticals Incorporated. Mahalaga ang pagpapanatili sa kalinisan ng katawan. Sa pamamagitan nito, mas makakaiwas tayo sa mga sakit at masisiguro ang mabuting kalusugan. Isang paraan para mapanatili ang isang healthy body ay ang paghuhugas ng kamay at proper hygiene. Mas mainam din kung gagamit ng germicidal soap para siguradong mapapatay ang mga germs na maaaring magdulot ng sakit. Yung germicidal soap kasi, dahil first and foremost, it is a soap. Yung soap, matagal na siyang ginagamit talaga para mas mabisa yung pagtanggal ng dumi sa balat ng tao. Kasi 'di ba yung dumi, lalo na yung dumi na galing sa lupa or galing sa pagkain, may halo na siya mga oils. So medyo mas dumidikit siya talaga. Hindi siya agad natatanggal kahit na kung normal na tubig lang yung ginagamit. So because it is a soap, germicidal soaps will decrease yung dami ng dumi, including yung bacteria na nandun sa balat. Tapos, dahil nga mayroon siyang additional na germicidal ingredient, yung iba pang mikrobyo na nananatili sa balat, may dagdag din siya na action na napapatay niya yung mga yon. Kaya naman para siguradong malinis ang buong katawan, ugaliin ang pagligo bawat araw gamit ang germicidal soap. Okay, nandito po uli kami sa Okay si Doc at salamat at hindi nyo kami iniiwan. Pero ang ating topic ngayon, sabi natin na babalikan natin. Gusto natin pa-explain sa kanila further ang advantage. Kasi may tanong ka tungkol sa enteritis. Oo, kasi yung mga, di ba, yung mga OB-GYN natin, no? Kadalasan, inaano lang for radiation. Kaya nakakatakot na mag-effect niyan yung mga sinasabi nating enteritis. Kasi nga, kung minsan, siyempre gusto nating i-deliver yung radiation to a specific site in the gynecologic structures nila. Kung minsan parang natatamaan yung mga bituka. Naiiwasan ba ito ngayon, Doktora? Yes Sa po. tomotherapy. Naiiwasan naman po siya. So, meron po kaming sa city planning na tinatawag po namin. Ang part po namin doon is to do contouring. Yung baka akala nila yung syudad planning yan, city City, opo, city scan planning City po scan yan. planning City scan yan, planning po ito. Okay. Hindi syudad planning. City scan planning po. Meron po kaming contouring na tinatawag. Yan po yung parang minamark namin or dinodrawing po namin from the CT slices ng patient kung ano po yung area na gusto namin tamaan. Halimbawa po kung yung mga cervical cancer patients. So basically yung cervix, yung kuwelyo ng matres, kasama po yung matres, endometrium, tapos yung mga kulani, pelvic nodes. So yan po, lahat po yan, sinasama namin sa drawing namin. And then at the same time po, yun po yung target na tinatawag namin, yung tumor na tinatawag namin, tumor volume. At the same time, dinodrawing din po namin yung mga structures na gusto naming iwasan, katulad po ng bladder, katulad po ng rectum, katulad po ng femoral heads. So yan po yung mga dinodrawing din namin. And then sa planning po, sinasabi namin doon, kasama namin yung physicist, medical physicist namin, sinasabi namin ito ayaw namin gustong tamaan ito, or itong area na ito, itong dose lang ang kaya niyang pwedeng tanggapin ng radiation. So dapat ilimit mo lang yung dose ng radiation na matatanggap nitong area na ito, katulad po ng small bowels. So meron pong dose lang kaming binibigay na kayang tanggapin nung normal structures na yon para maiwasan po namin yung mga side effects, katulad po ng mga enteritis. Yan. Good. Yan. Kaya yung mga, That's very good kaya for the yung mga patient. rectum, yan, iniiwasan din po para less ang diarrhea. Yeah. Yan, yung bladder less, yung mga dysuria, yung
Ilang masakit. taon na ba in ano yan, doktora? Ilang taon na natin ino-offer yung tomotherapy sa Pilipinas? Sa Pilipinas? Very new, Pilipinas. relatively. Sa Manila po kasi meron tomotherapy rin. So, Ah. pero sila parang nag-open mga 2-3 years ago. Pero po dito sa atin, recently lang po, last month lang. Nauna pa tayo sa nag-open. ibang regions. That's Yes what's po. important. At least ha, mga Region 3, meron na tayong tomotherapy yan. So, Doktora, meron ka bang gusto idagdag doon sa sinabi ni Doc Marie G? Siguro, pwede rin natin sabihin doon sa mga manonood na ang tomotherapy, no, pwede rin siya sa mga emergency cases. Katulad ng pag may pain during pagkalat sa buto, yung bone metastasis, no, pwede rin siyang treatment. Pwede rin po siya kapag nagbi-bleeding, no, may mga bukol tayo, nagbi-bleed, no, so pwede rin siya para huminto ang pagbi-bleeding. Yung mga bukol na nagkakos ng pagbabara, no? So kapag na-treat natin yung liliit ang bukol, Isi-shrink mas- yan. Opo, no? So yung mga advanced cancer sa breast, di ba? Sabi, hindi na yan maopera. Pwede bang shrink niyo muna yung para yung tumor para maopera siya? opo naman may mga sitwasyon na talagang kailangan ng radiation, pwede naman po natin gawin 'yon. Yes, sa breast. Kasi, alam mo naman, mga babae, yan, kayo mga babae, hindi sumasakit. Nagpa-herbal muna. Ngayon, pupunta na sa doktor. Ulcerating na. There is no way that we can do the surgery kaagad-agad. So, we would want neoadjuvant chemotherapy o ang sabi ko, pwede bang tomotherapy at the same time to shrink, to shrink the tumor. Pwede Pwede yun. po, pwede po. Ayan. Debulking, parang debulking. Yeah. Kasi, Okay na mga pasyente mo. Pero now we would like to get the message. yeah, I'm sure maraming ating dalawang interesado doktora. nanonood sa inyo. Yung dalawang chicks pa ang aming dalaga. Ay, hindi na pala dalaga. Magagandang Dalawang doktora magandang natin. doktora. Yung message nyo sa ating mga viewers. Proud to be our alumni. Ha? Yes. Okay, sige. Sa mga pasyente po na gustong kumonsulta, yung Dito yung ang Mother Teresa po, tomotherapy unit po ay open Mondays to Fridays po, 8 to 5 a.m. po. So kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa tomotherapy, tungkol sa, in general, in radiation therapy po, pwede niyo po kaming puntahan doon. Araw-araw po may doktor na mag-aasikaso sa inyo. Additional info Si kay Doktora. Doktora? Nasabi na ba lahat? Opo. Lagi Pero kami kayong handa dalawa, para sa lagi, inyong mga- sila Doktora, lagi nahandoon sa times na, anong schedule niyo, Doktora? Aside from sinabi mo, kayo Wednesdays and Thursdays po. Wednesdays and Thursdays. Kayong dalawa parate, makikita nila. Siya Team. po, Friday. Promise. Opo, team po kami. So, Mondays hanggang Fridays po, meron pong tao. Meron po Okay. kaming doctors. Okay. Team of doctors kami. So, I think it's yung ating mga sinasabi na multidisciplinary approach. So, yung ating mga sirohano, yung ating mga oncologist, they should know na Yeah. tomotherapy Nakatune in sila. is available. Nakatune in sila. Nakatune in sila. Natapos na naman po ang isang episode ng Okay si Doc. At sana, sa ating episode ito, nakapagbigay kami sa inyo ng pag-asa, lalo na sa ating mga kababayang may iniindang karamdaman. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtutok sa ating programa. Patuloy lang niyo kaming suportahan at ang lahat ng programa ng CLTV 36. Hanggang sa muli, ako po si Doc Will. Ako naman po si Doc Salve. Tandaan, kung may katanungan sa kalusugan, Sa amin ang kasagutan dito sa okay, si Doc. Okay si Doc would like to thank RML Enterprises.